Okay class, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit yung ibang brand parang ang dali-daling tandaan, yung tipong kahit logo pa lang alam mo na agad. Samantalang yung iba, parang dumaan lang, kinabukasan, limot mo na. Dito sa session natin, yan mismo ang bubusisiin natin. Yung sikreto sa likod ng pagbuo ng isang boses na talagang tumatatak at hindi basta-basta makakalimutan. Sige, magsimula tayo sa isang simpleng exercise. Basahin nyo to. Isang typical na customer service response. Sorry to hear that. Please DM us your order number and we'll look into it. Ngayon, tanong ko, sinong brand ang nagsabi niyan? Ang hirap hulaan, di ba? Kasi yan yung sagot na pwede mong makuha sa halos kahit kanino. Sa isang bangko, sa isang airline, sa isang online shop, napaka-generic. Okay, ngayon, ikumpara natin dito. Oh no, that's not the vibe. Slide into our DMs with that order number and we'll fix this. O, kita niyo yung pagkakaiba? Dito, ramdam mo agad may personality. Alam mo sa sarili mong na, okay, hindi to bangko. O kaya, definitely hindi to isang super seryosong kumpanya. May dating, may sariling tunog. So, alin sa dalawa yung mas tatatak sa'yo? Malamang yung pangalawa, di ba? Kasi yung una parang pader na kulay beige. Andyan lang pero hindi mo talaga napapansin. Madaling makalimutan. Yung pangalawa may kulay, may character. At sa mundong sobrang ingay na at siksikan online, yung pagkakaroon ng personalidad, yan yung pagkakaiba sa pagitan ng alam mo yon. Mabilis ang pag-scroll lang sa'yo at yung hihinto sila at maaalala ka talaga. Dito na tayo papasok sa tanong na, so paano ba yun gawin? Paano tayo aalis sa pagiging generic o beige para magkaroon ng sarili nating kulay? Well, hindi ito magic. May proseso to. At ang pinakaunang hakbang sa prosesong yan ay ang paghanap at pagtukoy ng tinatawag nating brand voice. So ano ba talaga tong brand voice? Simple lang. Isipin mo na parang isang tao yung brand mo. Parang yung kaibigan mo. Alam mo kung kailan siya nagbibiro, alam mo yung mga paborito niyang salita, alam mo yung tono niya kapag seryoso siya. Ganon din dapat sa isang brand. Yung brand voice, yan yung consistent na personality na yon. Ito yung dahilan kung bakit kapag may nakita kang post, reply o option, mararamdaman mo agad, sila to. Kasi pamilyar na, consistent. At yung mga malalaking brands, sinasadya talaga nila to. Hindi ito aksidente. Tingnan nyo itong mga halimbawa. Si Wendy's, kilala sa pagiging witty at mapagplaro. Si Patagonia, yung dating niya, warm at inspiring. Si McKinsey naman, seryoso, professional at authoritative. At syempre, si Liquid Death, talagang irreverent at bold. Iba't ibang personality, di ba? Pero ang common sa kanila, consistent sila. Kaya nga minsan, kahit hindi mo pa nakikita yung logo, may ideya ka na kung sino yung nagsasalita. Ganyan kalakas ang epekto ng isang malinaw at well-defined na boses. Okay, so baka isipin nyo, ang hirap naman yan. Actually, may framework para dyan. Heto yung isang sobrang practical na tool. Hindi sapat na sabihin mo lang, okay, ang brand voice natin ay friendly. Kasi yung friendly sa'yo, baka iba sa friendly ng kasama mo. So ang kailangan natin gawin, i-define natin. Ano ba ang ibig sabihin ng friendly para sa atin? At kasing halaga, ano ang hindi nito ibig sabihin? Halimbawa, friendly tayo. Ibig sabihin, approachable tayo, warm, pero hindi ibig sabihin unprofessional na tayo o sobra na sa pagiging casual. O kaya, knowledgeable tayo. Ibig sabihin, experts tayo, pero hindi ibig sabihin mayayabang tayo o gagamit ng mga salitang hindi maintindihan ng iba. Itong framework na to, ito yung magiging guardrails o gabay nyo para lahat sa team iisang intindi. Okay, so let's say, may napili na kayong adjectives, may definition na kayo, meron na kayong boses. Ang susunod na challenge, paano mo mapapanatili yan sa lahat ng platforms, sa lahat ng sitwasyon? Dito na madalas nagkakaroon ng confusion. At ang susi para malutas yan ay ang pag-intindi sa pagkakaiba ng dalawang konsepto, voice at tone. Ito yung kailangan nyong tandaan. Ang voice, yan yung personality mo. Yan yung kung sino ka, hindi yan nagbabago. Parang yung core character mo. Yung tone naman, yan yung kung paano ka magsalita. Depende sa kausap at sitwasyon. Ito yung nag-a-adapt. Yung best example dyan, ikaw mismo. Iisa lang naman ang personality mo, di ba? Pero iba yung tono mo pagkausap mo yung boss mo kumpara sa tono mo pagkausap mo yung best friend mo. Nagbabago yung delivery, pero ikaw pa rin yun. Yung pagkatao mo, yung voice mo, consistent. Tingnan natin to sa practical na paraan. Sabihin nating ang voice ng brand mo ay knowledgeable and friendly. Paano yan isasalin sa iba't ibang tono?
Sa LinkedIn, yung tono mo pwedeng mas professional, mas insightful, mas mahaba yung mga pangungusap. Sa Instagram, pwedeng mas visual, mas warm, mas maikli yung captions. Tapos sa TikTok, pwedeng mas casual, mas masaya, nakikisabay sa trends and memes. Kita nyo, iisang personality, knowledgeable and friendly, pero in-adjust yung tono para maging angkop sa bawat platform. Hindi sila nagtunog na parang tatlong magkakaibang brand. Alright, so malinaw na sa atin yung brand voice. Kumbaga, naitayo na natin yung pundasyon. Alam na natin kung sino tayo at paano tayo dapat magsalita. Ngayon, aakyat tayo sa susunod na level. Paano naman tayo bubuo ng mas malalim na koneksyon? Dito napapasok yung isa pang napakahalagang konsepto, ang storytelling. Kung yung voice ang nagbibigay ng personality, yung mga kwento, yan yung nagbibigay ng puso at buhay sa personality na yon. Bakit ba napaka-importante ng mga kwento? May isang sikat na pag-aaral mula sa Stanford University at ang nahanap nila medyo nakakagulat. Napatunayan nila na yung mga facts na binalot sa isang kwento ay hanggang 22 beses na mas madaling maalala kumpara sa mga facts na inilista lang, 22 times. Bakit kaya? Kasi hindi ito tungkol sa marketing gimmick. Ito'y tungkol sa kung paano gumagana yung utak natin. Tayo kasing mga tao, we are wired for stories. Ang mga kwento, nilalagyan nila ng emosyon, ng konteksto yung mga datos. Kaya yung mga simpleng numero lang, kapag nasa loob ng kwento, biglang nagkakaroon ng kahulugan at mas kumakapit sa isip natin. Okay, gets ko na. Pero paano ba gumawa ng kwento? Hindi naman ako writer. Ang magandang balita, hindi mo kailangan maging si Shakespeare. May simpleng-simple at epektibong framework na pwede mong sundan para gawing kwento ang kahit anong mensahe mo. Halos lahat ng magagandang kwento mula sa paborito mong pelikula hanggang sa pinaka-effective na ads sumusunod dito sa 4 na bahagi. Una, kailangan mo ng character o tauhan. Ito yung taong makaka-relate yung audience mo. Pangalawa, itong character na to, may challenge o problema siyang hinaharap. Pangatlo, dyan papasok yung transformation o pagbabago, yung moment kung paano nakatulong yung brand mo para mabago yung sitwasyon. At panghuli, syempre, yung resolution o katapusan, yung masayang resulta, yung emotional payoff sa dulo. Pero may isang napaka-common na pagkakamali dito. Ano yon? Yung ginagawa mong bida, yung brand mo. Laging tandaan to, ang customer mo ang hero ng kwento, hindi ikaw. Ang brand mo, ang role mo, ay yung guide. Ikaw si Yoda, hindi si Luke Skywalker. Ikaw si Dumbledore, hindi si Harry Potter. Ang trabaho mo ay tulungan yung hero na malampasan yung challenge at magtagumpay. At saan ka hahanap ng mga kwentong yan? Eto yung maganda, hindi mo kailangan mag-imbento. Nandyan na yan sa paligid mo. Nasa success stories ng mga customer mo. Nasa pinagmula ng founder nyo. Nasa mga behind the scenes ng trabaho. Nasa mga kwento ng employees nyo. Kailangan mo lang talagang buksan ang mga mata mo at matutong makita yung mga kwentong nag-aantay lang na maibahagi. So, para i-wrap up natin, tandaan ninyo tong dalawang bagay. Ang isang documented at malinaw na brand voice, yan ang nagbibigay ng consistency at identity. At ang isang mahusay na kwento, yan naman ang nagbibigay ng connection at emotion. Pareho yang mahalaga para hindi ka lang basta dumaan, kundi para maalala ka talaga. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Kung titigilan nyo na mag-usap tungkol sa features at magsisimula na kayong magkwento, anong unang kwento ang ibabahagi nyo?